pag-aalinlangan, pagdadoubt. Saan nga ba talaga galing itong monosodium glutamate? O mas kilala sa tawag dyan sa atin na Vetsyn o kaya Betsy. Di ba? Hindi pa ako pinapanganak, Cubs, 80s, andyan na ang monosodium glutamate. Marahil sa marahil, marami tayong nabibili dyan sa merkado, meron ng MSG. Tingnan nyo ang label niya, nakasulat E621. Monosodium glutamate po yan. Okay? At syempre, bago tayo magbigay ng information, kailangan trusted source ang pinanggagalingan. Hindi lang yung puro-puro o gawa-gawang content lang. Dahil itong gagawin natin, informative para sa awareness ng nakakarami. Dahil nga, okay, pasensya na kayo, biniting ko kayo sa reels ko kanina ha. Marami ako nabasa doon na comment. Sir, alam mo, sabi sa amin, bawal daw po yan. Lalo na sa kapatid nating M. Dahil nga daw, ang pagkakaalam dito sa monosodium glutamate na to ay galing sa buto ng baboy. Yung iba naman galing sa tinik ng isda. Asan nga ba ang totoo dyan? Di ba? Pero tingnan nyo, Cubs, dito sa Arab countries, talamak ang MSG. So, haram ba yan o halal? Cubs, ito lang. Bago ko banggitin kung saan ang galing yan at paano ginawa, Cubs, napakasimple lang kasi. Ito muna ang basis natin. Kasi sa panahon ngayon, meron yung mga tinatawag na health authorities trusted source, kagaya na lang ng mga JAO, World Health Organization Expert Committee on Food Additives o kaya yung tinatawag na JECFA. Even yung Food and Drug Administration or FDA at even yung European Food Safety Association o yung EFSA. Makikita nyo lahat sa mga produkto yan. May nakalagay dyan, EFSA accredited, mga ganyan. JECFA accredited. Ang sinasabi nila dito, they considered monosodium glutamate to be generally recognized as safe for grass. Sila mismo ha, mga regulation, mga institution yan na nagre-regulate ng mga produkto sa merkado. So kabayan, dito lang galing yung monosodium glutamate. To make it short, huwag na kayong mag-isip kung saan-saan. Kung ano yung naibigay sa inyo na information noon, na sinasabi, yung monosodium o yung Vetsyn na yan galing sa ganito, galing sa ganyan. Cubs, dito lang at wala ng iba na pinanggagalingan ng monosodium glutamate. Napakasimple lang gawin. Galing yan sa sugar cane o kaya tubo. Galing yan sa tapioca o kaya kamoting kahoy. Mais, sugar beets o kaya mga beans kung saan yung may pinakamataas na sugar. Ipagpalagay na lang natin, good illustration lang ito. May na-extract na tayo na galing sa, for example, molasses, galing sa sugar cane o kung ano yung available dyan. Ito ni solution ha. Raw material ito, Cubs. Ngayon, illustration lang ito, mami sabihin nyo, bakit manilagay yung asin? Ngayon, sa solution na yan na na-extract na natin, ay maglalagay ang company ngayon na gumagawa ng monosodium glutamate ng live microorganisms, particularly yung bacteria na kung tawagin ay Corynebacterium glutamicum. Meron ding mga ibang genera, for example, ng mga bacteria na pwede din yung Brevibacterium, Antrobacter, pero ang nilalagay talaga dyan primarily ay yung Corynebacterium glutamicum. Ngayon, na-mix na yan kasi itong solution na to, oxygen limited sa container at syempre, yung pH regulated. At syempre, may time range kung kailan yung bacteria na nilagay dyan ay ma-ferment lahat yung mga glucose na nandyan sa ating raw materials. Ngayon yung bacteria, siyempre kapag kumakain ka, dumudumi ka. So kanilang poops ay nagiging glutamic acid. Hindi ba? So, ngayon, pag nagsettle na lahat yan, ililipat sa ibang container. Ngayon, itong nilipat na ibang container para kolektahin yung glutamic acid at inihihiwalay yung mga bakterya. Kinukuha lang ang kanilang mga dumi. Glutamic acid, acidic yan. Ang gagawin, pupunta yan sa kanilang procedure sa other step ng neutralization. So pagpunta sa neutralization, kabayan, ito maraming hindi nakakaalam. Kapag inu-neutralize na yung solution na to, natapos nang nakolekta ang glutamic acid, inu-neutralize niya. The most common na solution na pwedeng in-neutralize itong glutamic acid is sodium bicarbonate. O meron
meron ng sodium. Pwede din gamitin ang calcium hydroxide, calcium carbonate, or even gaseous ammonia. But the most common na ginagamit is sodium bicarbonate. Pagkatapos ng neutralization, pupunta yan sa isang proseso na kung tawagin ay purification. Itong solution na ito, to decolorize, hindi naman yan ang kulay talaga. So mag-undergo yan ng mga filtration to remove impurities at syempre to enhance yung purity. So pagkatapos ng purification, next step, crystallization. Itong concentrated purified solution na CABs, dumadaan na yan sa evaporator. Ngayon, lilipat na naman yan doon sa drying para matanggal na yung ibang mga moisture. At dyan na nabuo yung monosodium glutamate. At tandaan nyo kabayan, alam nyo ba base sa kanilang pag-aaral, maraming mga research yan, hindi lang ito, based dito. Ang paggamit ng pinch ng monosodium glutamate ay nakakabawas niya ng paggamit nyo ng asin. Hanggang 36% ang taas. Tendency, mas mababa ang ma-absorb mong sodium. At syempre kabayan, sa lahat naman ng bagay pag sobra may masamang epekto, hindi po ba? Kaya tama lang ang paggamit ng ganito. Sa mga may mga high blood, totoo, mas maganda na ito gamitin nyo nga para hindi pa paano tumaas ang absorption nyo ng sodium. Yan po ang pinakasimple na eksplanasyon kung saan nanggaling ang monosodium glutamate. Shout out nga pala kay Uncle Roger. Hiya! Okay, sino nakakilala doon? Malamang sa malamang napanood mo na yun. Mahilig sa fried rice with MSG. Ajinomoto, baka naman. So, kabayan ha, simple lang yan, Cabs, pero marami talaga ang nami-mislead kung saan nga ba galing talaga ang monosodium glutamate. I myself gumagamit nito, Cabs. Ito nga, kaya meron na nga ako nito, medyo 1/4 na nga nagamit ko. Kabayan, ulitin ko sa lahat ng ating mga ini-intake ha. Excessive ang alinlangan, pagdadoubt. Saan nga ba talaga galing itong monosodium glutamate? O mas kilala sa tawag dyan sa atin na vetsin o kaya betsin. Diba? Hindi pa ako pinapanganak, Cabs. 80s, andyan na ang monosodium glutamate. Marahil sa marahil, marami tayong nabibili dyan sa merkado, meron ng MSG. Tingnan nyo ang label niya, nakasulat E621. Monosodium glutamate po yan. Okay? At syempre, bago tayo magbigay ng information, kailangan trusted source ang pinanggagalingan. Hindi lang yung puro-puro o gawa-gawang content lang. Dahil itong gagawin natin, informative para sa awareness ng nakakarami. Dahil nga, okay, pasensya na kayo, biniting ko kayo sa reels ko kanina ha. Marami ako nabasa doon na comment. Sir, alam mo, sabi sa amin, bawal daw po yan. Lalo na sa kapatid nating M. Dahil nga daw ang pagkakaalam dito sa monosodium glutamate na to ay galing sa buto ng baboy. Yung iba naman galing sa tinik ng isda. Asan nga ba ang totoo dyan? Di ba? Pero tingnan nyo, Cabs, dito sa Arab countries, talamak ang MSG. So, haram ba yan o halal? Cabs, ito lang. Bago ko banggitin kung saan ang galing yan at paano ginawa, Cabs, napakasimple lang kasi. Ito muna ang basis natin. Kasi sa panahon ngayon, meron yung mga tinatawag na health authorities trusted source, kagaya na lang ng mga JAO, World Health Organization Expert Committee on Food Additives o kaya yung tinatawag na JECFA. Even yung Food and Drug Administration or FDA at even yung European Food Safety Association o yung EFSA. Makikita nyo lahat sa mga produkto yan. May nakalagay dyan, EFSA accredited, mga ganyan. JECFA accredited. Ang sinasabi nila dito, they considered monosodium glutamate to be generally recognized as safe for GRAS. Sila mismo ha, mga regulation, mga institution yan na nagre-regulate ng mga produkto sa merkado. So kabayan, dito lang galing yung monosodium glutamate. To make it short, huwag na kayong mag-isip kung saan-saan. Kung ano yung naibigay sa inyo ng information noon na sinasabi, yung monosodium o yung vetsin na yan galing sa ganito, galing sa ganyan. Cabs, dito lang at wala ng iba na pinanggagalingan ng monosodium glutamate. Napakasimple lang gawin.
Galing yan sa sugar cane.